Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan.
Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP Feeding Program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Tawag sa ikakasal. Si Brian Spencer Belen Reyes, 26 years old, nakatira sa number 25, Viola Street, St. Dominic 4 Subdivision, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Jo Marie Carcido Coro, 26 years old, nakatira sa number 25, Viola Street, St. Dominic 4 Subdivision, Culiat, Quezon City, sa ika-12 ng Disyembre sa Santuario de San Vicente de Paul, Tandang Sora, Quezon City. Si Luis Miguel Aquino, 32 years old, nakatira sa number 32, Luciano Estrada Street, Sierra Bella, Diliman, Quezon City, ay ikakasal kay Jessica Laika Matibag, 31 years old, nakatira sa number 51, Evelyn Camus Street, BF Resort Village, Talon 2, Las Piñas City, sa ika-28 ng Disyembre sa San Antonio de Padua Parish, Nasugbo, Batangas. Si Jerome Ray N. Landrito, 31 years old, nakatira sa number 33, Marshall Street, Suarezville, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, ay ikakasal kay Angelica May A. Chu, 30 years old, nakatira sa number 32C, Collins Street, Doña Faustina Village 1, Culiat, Quezon City, sa ika-10 ng Disyembre sa San Guillermo Parish, Lipas City, Batangas. Isang kabanal-banalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang makilahok sa ating pagdiriwang. Magsiluhod po para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito
at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, panalangin ng misyon para sa taon ng Missio Agentes. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya ay nabuhay namang uli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mong sa nakalipas na 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya ring ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundong ginawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklorin nawa kami na iyong pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyan lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid naming sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalaya nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakaси sa mahal na ina ang hubumog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po para sa Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ngayon na ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng pagunita sa mga bilanggo. Ang tema, ang hamong maging mahabagin tulad ni Jesus. Ngunit ngayon ay linggo rin ng pagunita sa mga bilanggo. Ang mga bilanggo ay mga taong malimit nating makalimutan at marahil ayaw nating alalahanin. Gayunman, sila'y mga kapatid din nating parang gaya ng ibang nangangailangan din ng ating habag, pag-unawa at dasal. Alalahanin natin na habang iniaalay natin ang Eukaristiyang ito para sa lahat ng nakapiit sa mga bilangguan, mga nagsisikap na makatulong sa kanila at lahat ng mga naglilingkod sa mga bilangguan. Gayon din, humahango ng sigla sa pagkamahabagin ni Jesus kay Bartimeo, dumulog tayo sa Panginoon para sa ating mga pansariling pangangailangan at mga pangangailangan ng sangkatauhan. Sa Eukaristiyang pagdiriwang na ito, tularan natin ang pagsisikap ng bulag na taga-Jericho at manalangin, Panginoon, ipakita mo sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Nino Etuli, SCJ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Magandang gabi po sa lahat Magandang gabi po. at welcome sa ating banal na pagdiriwang. Kasama rin po natin sa pagdiriwang na ito ang mga kabataan sa ating area para sa kanilang Children's Mass. Kasabay po ng mga intensyon sa misang ito para sa mga mahal nating yumao, para sa ating mga personal na intensyon, para sa mga mahal natin sa buhay, kakilala, kaibigan,
na magpahanggang sa ngayon ay nasa banig ng karamdaman. At hingin din natin ang kapayapaan para sa ating pamilya, sa ating puso't isipan, at sa ating pamayanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating sipi galing sa aklat ng Deuteronomio ay nagsasaad ng dakilang utos hinggil sa pag-ibig sa Diyos. Dapat mahalin ang Diyos ng buong puso na ang ibig sabihin ay nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao.
Dapat mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa na ang ibig sabihin ay habang tayo ay may buhay. Dapat ding mahalin ang Diyos ng buong lakas na ang kahulugan ay namamalas sa panlabas na gawa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y sundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ang mga utos niya itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat. Salmong Tugunan. O ang aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon, ang aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong buog at tagapagligtas. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag sa mga kaaway, ako'y iyong ligtas. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon, buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat, sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Buong aking kaligtasan, iniibig kitang tunay. Ang sulat sa mga Hebreo ay patungkol sa mga Kristiyano ng ikalawang salinlahi. Nagsimula na silang mag-alinlangan kung tama ang ginawa ng kanilang mga magulang sa pagtatakwil ng sinaunang pananalig ng mga Hebreo upang yakapin ang pananampalatayang Kristiyano. Ipinaliliwanag ng may akda na si Jesus ang dakilang pari at higit siya sa mga pari ng matandang tipan. Ang sakripisyong handog ni Jesus ay mabisa at kahit minsan lamang inialay ay nagtatagal magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili, sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasesordote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon ang dakilang saserdoteng makakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili.
May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang ng mga panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang iba pang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinasabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening po. At good evening sa mga bata na kasama po nating sa misa. Kanina habang sa panahon ng pagbabasa, hindi ko alam kung kayo ba'y namangha o kayo ba'y nakakita o nakikinig sa isang anghel. Ano po? Hindi ko man nakikita dahil wala po akong monitor, kayo po'y mayroon, pero ramdam ko po yung pagsusumikap ng mga bata na maging bahagi, maging parte ng ating pagdiriwang. Kaya marapat lamang po na palakpakan po natin yung mga bata. Dahil may mga bata, kailangan po muna nating maging bata sa ngayon. Mayroon pong isang kwento tungkol sa isang nanay sa isang malayong lugar na kung saan sa ilog lamang sila naglalaba at maliligo.
Isang araw, naglaba yung nanay kasama yung kanyang anak na maliit. Habang naglalaba yung nanay, yung anak ay naglalaro sa tubig, lumalangoy, at hindi po nila namalayan na mayroon po palang isang buhaya doon sa ilog. Habang abala yung nanay sa paglalaba, yung anak ay tuwang-tuwa na lumalangoy, hindi po nila napansin na palapit na pala ng palapit yung buhaya. Hanggang sa paglapit na ng buhaya at kinagat ang binti ng bata. At sumisigaw at umiiyak ang bata. Kaya naman po, tarantang-taranta yung nanay dahil takot na takot siya na baka kainin ng tuluyan ang kanyang anak at mawala ang kanyang minamahal na anak. Kaya naman po dali-dali po niyang hinawakan, hinihila ang kamay ng kanyang anak habang ang buaya naman ay kagat-kagat ang binti ng kanyang anak. At sila po'y parang nagbubuno. Hinihila ng buaya yung bata, yung nanay naman hinihila yung kamay. At habang sila'y naghihilahan, yung bata ay lalong nagkakasugat sa batuhan, lalong nagkakagalos yung bata. At patuloy na umiiyak at sumisigaw ang bata. At dahil po doon, sumisigaw yung bata, sumisigaw yung nanay, marami pong nakarinig sa kanilang mga kapitbahay, kaya't nagsidatingan ito at sila'y tinulungan. Natakot yung buhaya, lumangoy papalayo, at dahil nga nakuha na nila yung bata, sugatan, may galos, agad nila itong dinala sa pagamutan upang bigyan ng lunas. At habang nandun sa ospital yung bata, may mga mamahayag, reporter ang pumunta doon. At laking gulat ng mga doktor at ng mga reporter nung makita yung bata dahil ito ay nakangiti. Tinanong yung bata, hindi ka ba natakot? Hindi ka ba natakot na mamamatay ka na? Hindi ka ba nalulungkot ngayon na ikaw ay ang dami mong galos? Halos magkabali-bali yung buto. Marami kang sugat. Ano po yung sagot ng bata? Sa tingin niyo, natakot po siya, nalungkot? Siyempre, hindi po siya natakot. Kaya nga po siya nakangiti. Ang sabi ng bata, hindi po. Kaya tinanong siya, bakit hindi ka natakot? Ang sabi ng bata, hindi po ako natakot sapagkat nandun yung nanay ko. Hindi po ako natakot sapagkat nandun yung nanay ko. Hindi po ako natakot sapagkat ipinagtanggol po ako ng nanay ko. Ginawa po lahat ng nanay ko na ako ay mailigtas. At kahit sa gitna ng panganib, hindi ako binitawan ng aking nanay. Pinagtanggol ako ng aking ina, kaya ako napakasaya. Mga kapatid sa pananampalataya, hindi po ba ang kwentong ito ay kwento rin ng bawat isa sa atin? Kwento rin ng bawat isa sa atin kung paano tayo, kung ano at kung anong meron tayo na ugnayan sa Diyos. Na kahit sa gitna ng panganib, sa gitna ng kamatayan, hindi po tayo isinusuko ng Diyos. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi po tayo binibitawan ng Diyos. Subalit, napakasimple lang po ng hinihingi ng Diyos sa atin. Napakasimple lang po ng hinihingi ng Diyos sa atin. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Yun lang po yung hinihingi ng Diyos sa atin.
Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dalawang pinakadakilang utos yung nais ibahagi sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga po kahapon sa aking homilya, marahil tapat tayong sumusunod sa Panginoon. Tapat nating ginagampanan ang ating pagiging Kristiyano Katoliko. Sinusunod natin yung mga dapat sundin. Yung mga kautusan, talagang tapat po tayo doon. Yung pagtanggap ng sakramento ng kumpisal, yung sa loob ng simbahan, hindi tayo tatanggap ng komunyon hanggat hindi tayo nakapagkumpisal. Subalit minsan, baka naman, tapat tayo doon sa maraming kautusan ng simbahan. Subalit binabaliwala natin yung dalawang dakilang utos ng Diyos sa atin. Sabi nga po, kung buhay yung pag-ibig sa bawat tahanan, makikita't mararamdaman ng mga bata yung pagmamahal na yon. Kung buo yung ating pagmamahal sa Diyos, buong buo, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip at buong lakas, kahit anong pagsubok sa ating buhay, malalagpas at malalagpasan po natin ito sapagkat hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya nga po, kung nais po natin magpasalamat sa Diyos sa maraming biyaya na ating natanggap, isa lang po yung hinihingi sa atin. Sundan po natin sa Jesus. Sundan po natin sa Jesus. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng misang ito, hingin po natin ang tulong at gabay ng Espiritu Santo na makasunod po tayo sa buhay ng Panginoong Yesus upang sa pagharap natin sa Kanya o kahit ngayon mga panahong ito, masasabi ng ating kapwa na malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. O kung hindi man ito yung marinig natin sa iba, maramdaman din po sana sa bawat tahanan na ang bawat tahanan na meron tayo ay malapit ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kung hindi man malapit na sa mga pinaghaharian ng Diyos, sana yung ating mga tahanan ay pinaghaharian na ng Diyos. Dahil ang batas ng pag-ibig ang siyang nagbibigay buhay at inspirasyon sa bawat isa. Amen. Tumayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating matupad ang lahat ng ninanais ng Diyos, puno ng tiwala sa Kanyang pagmamahal. Sa atin at ating sasambitin, Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin.
Para sa mga namumuno sa simbahan, ang bayang hinirang ng Diyos upang maipamalas nila sa lahat ang dakilang halimbawa ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat Diyos ng ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pari at mga namanata sa Diyos upang sa taong ito ng kapiraan at buhay relihiyoso mapuspos sila ng dalisay na pagmamahal sa Diyos at sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo Para ang sa mga aming taong panalangin. malalim ang sugat ng damdamin at hirap, magpatawad sa mga nakasakit sa kanila upang matutunan nila na ang wagas na pagmamahal lamang ang makakapagdala sa kanila ng paghilom at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mapuspos kami ng tunay na pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Sana'y matamo namin ang aming nilulunggating kaganapan sa buhay at kasiyahan ng kalooban at maging katulad ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabangan namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan,
dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manghuna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpapailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa mga paalala. Una, bukas araw ng linggo, pagkatapos ng misa sa alas 5 ng hapon, mayroon pong gaganaping Living Rosary sa harap ng grotto. Ito po ay mapapanood din live sa ating Facebook page. Pangalawa, maaari po ninyong isulat ang mga pangalan ng inyong mga namayapang kaibigan o kamag-anak sa isang maliit na papel at ihulog sa tomb ng ating memorial altar na makikita sa harap ng simbahan. Available din ang mga kandila na matatagpuan sa harap ng simbahan at pwedeng itirik sa memorial altar. Pangatlo, sa darating na araw ng mga santo o All Saints Day, November 1, 4 p.m.,
ay magkakaroon ng motorcade at ilang mini parade sa mga communities ng San Lorenzo. Inaanyayahan ang mga bata na magbihis santo at ang mga magulang na maghanda ng maliit na altar sa labas ng kanilang mga tahanan. Ang mga bata ay makakatanggap ng mga goodies at mababasbasan sa pagdaan ng pare. Ito ay agad susundan ng banal na misa, 6 p.m. na live mapapanood sa ating Facebook page. Pang-apat, sa darating na Sabado, November 6, mayroon po tayong dawn procession na gaganapin sa 5 ng umaga, 6 a.m. Ito ay iikot sa UP Professors Subdivision. 5, ang 2,000 Hail Marys para sa buwan ng Nobyembre ay gaganapin din sa November 6 pagkatapos ng banal na misa sa 6 ng umaga, 6 a.m. Ang lahat po ay inaanyayahang makilahok muli sa pagbubukas ng ating mga debosyon dito sa simbahan. At panghuli, patuloy pa din po ang pag-aayos ng ating simbahan ayon sa layunin sa pagtatalaga ng San Lorenzo Ruiz bilang isang parokya. As of October 30, 2021, tayo po ay nakalikom na ng halagang 7.320 million pesos. Sana po ay patuloy nating suportahan ang proyektong ito. Muli, ang mga paraan ng pagbibigay ng inyong mga donasyon ay ang mga sumusunod. Sa pamamagitan ng pag-alay ng love offering sa bawat misa o sa pag-aalay ng spiritual bouquet kay San Jose, maaari din po ninyong ipadala ang inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash, i-deposit sa Metrobank RCBN San Lorenzo Parish account, at ipadala ang inyong donasyon sa ating parish office. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating parokya. Magsiluhod na po para sa panalangin kay San Jose. Sa iyo, maluwalhating San Jose, kami ngayon lumalapit sa aming mga pagdurusa, tulad ng aming paglapit ng tulong sa iyong banal na kabiyak, buong pagtitiwala kaming dumudulog sa iyong pamamagitan. Sa pamamagitan ng pag-ibig na nag-ugnay sa iyo, sa kalinis-linisang Birheng Ina ng Diyos, at sa pamamagitan ng makaamang pagmamahal na yumakap sa Batang Hesus, buong pagkukumbaba kami na dumudulog sa iyo, na magtamo ng pamanang pagtubos ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas ay tuluyan kami na tulungan kami sa aming mga pangangailangan. O mapagpatyag na tagapangalaga ng banal na pamilya, ipagsanggalang mo ang mga hinirang na anak ni Jesucristo. O mapagmahal na Ama, ilayo mo kami sa mga pagkakasala at masamang hangarin. O makapangyayari at maawaing pintakasi, tulungan mo kami buhat sa langit sa pakikipaglaban sa demonyo. Tulad ng iyong pagsagip sa Ninyo Jesus mula sa panganib ng kamatayan, ipagtanggol mo ngayon ang banal na simbahan ng Diyos mula sa bitag ng mga kaaway at sa lahat ng sakuna. Ipagsanggalang mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong walang maliw na pangangalaga upang sa iyong pagtulong at halimbawa, kami naway mamuhay sa kabanalan at pumanaw sa kabanalan upang makamit ng walang hanggang kaligayahan sa langit. Pintakasing tagapangalaga ng manunubos, kabiyak ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sa iyo inilagak ni Maria ang kanyang pagtitiwala. Sa iyo si Kristo'y nagkatawang tao. Pinagpalang San Jose, sa amin din ipakita mo ang iyong pagiging ama at gabayan mo kami tungo sa daan ng buhay. Tulungan mo kami na makamtan ang biyaya, habag at tapang, at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Manalangin tayo.
Panginoon naming Diyos, Ikaw na walang humpay na tagapangalaga ng iyong mga nilalang. Tulutan mo na kami laging manatili sa iyong ligtas na yakap at pag-ibig. Iangat mo ang iyong mga tagapaglingkod sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kanang kamay upang kanila ring taglayin ang iyong lakas. Arugain mo sila at pagalingin ang kanilang mga karamdaman nang makamta nila ang tulong na inaasam nila mula sa inyo. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ngayong gabi. Maraming salamat sa mga katikista sa pamumuno ni Ate Beth, sa mga magulang at sa mga bata na nakasama po natin sa misang ito. Palakpakan po natin sila. Karagdagang announcement, siguro kalalabas lang po ng information sa mga GC sa bawat area at sa bawat komisyon at ministry na tayo po ay magkakaroon ng vaccination sa edad na 12 to 17 years old. Ngayon pong darating na November 13, Sabado. So yung mga nais po, kung may mga pamangkin kayo, apo, na nais po ninyong pabakunahan, iparehistro niyo lamang po doon sa online registration po natin para mas madali para sa sekretariat yung pag-follow up sa mga registration po. So maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalay ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.